Nahaharap ngayon sa verified impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos matapos na maghain ng reklamo ang abogado na si Andre De Jesus na tumatayong complainant. Habang inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay, personal naman na tinanggap ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil ang inendorsong impeachment complaint. Ayon kay Congressman Jet Nisay, kabilang sa argumento ng paghahain ng impeachment complaint ang hindi nabito o pinigil ng Pangulong Bongbong Marcos na mga unprogrammed appropriation mula sa taong 2023 hanggang 2026 at ang paglipat ng 60 billion pisong pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Sinabi naman ni Atty. De Jesus na kabilang din sa nilalaman ng impeachment complaint ang paglabag sa saligang batas at grabeng corruption at ang pagpayag ng Pangulong Bongbong Marcos na kidnapin umano ang isang mamamayan ng Pilipinas para litisin sa ibang bansa. In sum, there are six grounds for comprising the complaint itself. But to sum it up, based on the grounds provided by the Constitution, it's culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as well as betrayal of public trust. So we are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.